Imagine walking sa EDSA, dalawang balikan, gutom, pagod, uhaw at dilat sa ilalim ng araw. Kaya mo ba? Ganyan kahaba ang nilakad ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo sa tinatawag na Bataan Death March. Pero ang kwento ng Bataan Death March is more than about the distance the soldiers walk. Ngayong ikasiyam ng Abril, gugunitain natin ang araw ng Kagitingan. Ito rin ang araw na nagsimula ang Bataan Death March noong 1942. Pagkatapos ng 3 buwan na gyera laban sa mga Hapones, tuluyang bumagsak ang Bataan. At dito nagsimula ang pagkahaba-habang pagpapahirap at pagdurusa ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Mahigit 12,000 sundalong Amerikano at 66,000 sundalong Pilipino ang sumuko at hinuli ng mga Hapones. Pinilit silang maglakad mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Ang distansya, mahigit 100 kilometro o 2 back and forth sa EDSA. Ngunit hindi lahat ay nakarating sa Pampanga. Sa bawat hakbang ng kanilang sapilitang paglalakad, kasabay nito ang gutom, pagod at sakit. At sa sandaling sila'y huminto para magpahinga o uminom ng tubig sa tabing kalsada, sila'y pinapalo, binabayonet o walang awang pinapatay. Umabot ang bilang ng mga namatay sa humigit kumulang 10,000. Ngunit hindi pa dito natatapos ang kanilang paghihirap. Isinakay at pinagsiksikan ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo sa mga tren. Pagkatapos ay pinaglakad pa ng 8 hanggang 12 kilometro bago sila nakarating sa Campo O'Donnell. Nasa 54,000 sundalo ang nakarating sa Campo O'Donnell. Ngunit dahil sa gutom at sakit, ilang libo pa rin ang namatay sa loob ng kampo. At ang mga nakaligtas ay hindi rin agad nakalaya dahil hawak pa rin ng mga Hapones ang bansa at patuloy pa rin ang digmaan. Taong 1945 lamang noong natamasa nila ang kalayaan. Ang paggunita sa Bataan Death March ay hindi lang isang pag-alala. Ito ay pagpapahalaga. Dahil ang bawat hakbang nila noon, katumbas, ay ang kalayaang tinatamasa natin ngayon.